Ano na nga ba ang mangyayari sa bansang Pilipinas kapag tuluyang nagkagit-gitan ang mga sundalo ng China at saka ng Pilipinas? Magkakagulo kaya ang buong mundo? Saan papanig ang bansang Amerika? At kakayanin kaya ng bansang Pilipinas ang makipaglaban sa bansang China? Dahil ang China, alam naman nating lahat, ay isa sa pinakamalaking bansa at isa sa pinakamapangyarihang bansa sa buong mundo. Totoo kaya yung mga nababasa natin sa mga Facebook na kaya daw yumayanig ng nagkakaroon ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Palawan ngayon dahil nga daw ang mga China daw, yung mga submarine ng China ay naguhukay na raw o gumagawa na raw ng mga tunnel sa ilalim ng karagatan, kaya naririnig natin ang mga nararamdaman ng Palawan ang mga lindol sa iba't ibang bahagi nito. Samantalang alam naman natin noon pa ay sinabi na ng mga ng PhilBox na walang lindol sa Pilipinas, subalit ngayon bakit tila marami tayong naririnig o nababalitaan na yumayanig ang karagatan ng Palawan? Kahapon lang nabalita natin na sa bayan ng Nara ay mayroon daw lindol. Nung nakaraan sa El Nido, mayroon daw lindol. At sa Coron at saan pang iba pang bahagi ng Palawan. So paano nga ba nagkaroon ng ganong mga kwento-kwento na naglindol yung Palawan? May lindol sa Palawan, which is noon pa man ay kahit pa man napag-aralan na natin noon o nababasa natin noon na walang lindol ang Palawan dahil hindi naman kasama ang Palawan sa Ring of Fire. Kung makikita natin sa mga unang inano ng PhilBox, kanilang mga pinalabas na mga balita. So ngayon nga magtataka tayo dahil nga mayroong nangyayaring kaguluhan na nangyayari ngayon sa China, sa West Philippines, nagkakaroon na rin tayo ng nagkakaroon tayo ng mga issue, ng mga balita na mayroong mga lindol na nararamdaman ng iba't ibang munisipyo dito sa bayan ng Palawan. Ano nga ba ang totoo dito? Lindol nga ba ito? O ito po ay totoo ba na yung mga inchik daw ay gumagamit ng mga submarine para gumawa ng butas o ng tunnel sa ilalim ng karagatan ng Palawan? Ito po ay haka-haka lamang at hindi rin naman natin alam kung ano ang totoo. Pero ang dapat nating ipagdasal ngayon ay sana po ay magkaayos na yung dalawang bansa, ang Pilipinas at ang China, para wala na pong mangyaring hindi maganda sa pagitan ng dalawang bansa. So ipag-pray na lang natin ang kapayapaan sa ating bansang Pilipinas, ganoon din po sa bansang China, na sana po ay magkasundo na po at magkaroon na po ng peace agreement.